Hi guys, welcome to our vlog. Yeah. Hi guys. Hi guys! Si nanay, nagbe-bake si nanay na pandesal gone wrong. So ayun, ano oras na ba? 5 PM? 5 PM pero madilim na sa labas. Tingnan natin guys. Yun o. 5 PM pero palubog na yung araw. Madilim na. Last week nagkaroon ng time change dito sa BC, so nabawasan ng isang oras yung time namin dito, so di kami aware na ganun pala dito sa Canada, nag-a-adjust yung time. So pagka umaga naman halos late na lumiliwanag, siguro mga 7:30 or before 8 tsaka pa lang liliwanag. So ayan guys, tara, pumuna tayo. So sa recent vlog namin, binalita ko nga pala sa inyo na nakapasa na ako dun sa road test ko. So may C5 driver's license na ako dito ngayon sa Canada. So sakto may expired na yung international driver's license na dinala ko dito dahil pwede lang natin siyang magamit dito sa Canada within 3 months ng pagdating natin dito. So bago naman ma-expired yung driver's license ko na yun, nakapag-take na ako ng road test at buti na lang naipasa ko na siya sa first take. So ayun, ngayon eligible na ako mag-drive dito sa Canada. So ayun, ano-ano nga ba yung mga requirements para makakuha tayo ng C5 driver's license dito sa Canada? So unang-una dyan, kailangan maipasa muna natin yung knowledge test. So ayun, sa akin, based sa experience ko, last September ako nag-take ng knowledge test. Ano siya? Set of questions siya. Tapos, multiple choice lang naman. Out of 50 questions, kung di ako nagkakamali. Then, may reviewer naman siya na pwede nyo makita sa page ng ICBC. So, yun, based experience ko, kahit paano, na-review ko naman ng konti yung set of questions na mga practice test dun sa ICBC website. So, ayun, buti naipasa ko din kagad yung unang take ko ng knowledge test. Then, after no, nagpa-schedule na ako ng road test. Kaya lang, medyo matagal yung pagpapaschedule ng road test dahil siguro madami ding ibang nagpapaschedule ng road test. So, ako, na-schedule ako November, I think. Pero, buti na lang, may mga nag-cancel na October. Kaya nakakuha kagad ako ng schedule by last week of October. So, ayun, nakapag-road test ako at thankfully, buti na lang, good thing, may pasa ko agad siya sa unang take. Dahil by November, may expire na yung international driver's license ko. Yung driver's license ko galing sa LTO. So, ayun, buti na lang naipasa ko agad yung first take ko ng road test. So, pangalawang requirements, pagka naipasa mo ni knowledge test, tapos may schedule ka na ng road test, kailangan mo din magdala ng 2 sets of ID. So, isa na nga dun sa pinakita kong ID, yung BC ID namin dito. Tapos, alam ko yung passport, pwede naman. Or yung LTO driver's license ko, nakukunin naman nila. Tapos, isa pang requirements, kung kagaya ko na work permit holder, kailangan dalhin ko din yung work permit ko doon. Tapos, isa pang requirement ay yung payment na kailangan mong bayaran sa pag-take ng road test. So, yun ay nagkakahalaga ng $50. So sa pagkakatanda ko, parang yun lang naman yung mga requirements. Pero sa Pilipinas, kumuha pa ako ng driver certificate dahil baka nga ako kailangan pagka kumuha na ako ng lisensya dito dahil way back in the Philippines, parang nire-review ko din yung mga requirements kung anong
kung ano-anong mga document yung kailangan ko para makakuha ko ng lisensya dito. So, minakita ako na kailangan nga yung driver certificate. Pero sa akin, sa case ko dito sa ICBC, sa British Columbia, hindi naman ako hinanapan ng driver certificate. So, sa tingin ko, yun lang naman yung mga requirements. So, ayun, sa day ng road test, ito yung mga process. Unang-una dyan, kailangan mga 20 minutes or 15 minutes before your scheduled time sa road test, kailangan nandun na kayo sa ICBC office. Then, pagdating nyo doon, kailangan nyong ipakita lahat ng mga requirements. So, unang-una nyo dyan, yung 2 valid IDs, tapos yung permit nyo, kung work permit kayo dito. And then, sa case ko, yung international driver's license ko, yung sa LTO, isusurrender kasi sa kanila yon once na mag-road test ka. So, kailangan dala mo din yon. And then, after mo makapakita lahat ng requirements, magbabayad ka ng $50 for the road test. So, after mo magbayad, start na yung road test nyo. Papapuntay na kayo sa sasakyan nyo, papa-open sa inyo yung bintana, yung front driver side window. Bigyan ko kayo ng 10 tips para may pasa natin yung road test. So, unang-unang tip dyan, guys, kailangan nakakondisyong mabuti yung sasakyan nyo. So, dapat umaandar, syempre, maganda preno, tapos working lahat ng ilaw. Kasi check yan ng examiner. Tapos yung wipers, kailangan gumagana din. Tapos lahat ng ilaw, headlight, signal light, high beam, low beam, pati sa likod, kailangan gumagana yung taillight pagka pinabuksan yung headlight sa inyo. Tapos papatapak sa inyo yung preno para makita kung gumagana din yung brake light. Turn signal sa rear, left and right, kailangan gumagana din. Front turn signal, kailangan gumagana lahat. Kailangan naka-condition yung sasakyan nyo, guys. Then, kailangan walang ilaw sa dashboard. Especially, alam ko pagka yung airbag nakailaw, ayun, parang hindi papayagan yung sasakyan ng makapag-drive. Pero, pinakamagandang gawin nyo, guys, bago kayo mag-road test, pumunta muna kayo sa nearest ICBC office kung pwede nyong gamitin yung sasakyan na yun for road test. So, pangalawang tip na may bibigay ko sa inyo, dapat alam nyo yung mga hand signals. So, madali lang naman yan. So, dahil nakabukas na yung driver side na bintana nyo, kailangan nyo lang ilapat yung kamay nyo for left signal. Then, pataas na kamay para sa turn right. Then, pababa naman pagka stop. So, yung tatlo lang naman na yun yung hand signal na itatanong sa inyo ng examiner. Then, after nyo mapakita lahat ng hand signals, so, papasok na si examiner sa sakyan, sa harap siya upo, sa tabi nyo, then, doon na magsisimula yung road test. So, magkakabit na siya ng salamin sa taas niya para makita yung mata nyo kung talagang nag-i-scan kayo habang nagdadrive. At kung ano yung ginagawa nyo habang nagdadrive. So, third tip ko sa inyo, focus kayo sa sasabihin ng examiner. So, kasi mag-i-instruct siya sa inyo habang nagdadrive kayo, especially when turning left, turning right, kung mag-change kayo ng lane, kung mag-i-stop kayo sa gilid, magpa-parallel parking, tapos uphill parking, papabuksan sa inyo yung pinto. Lahat ng instruction, sasabihin naman niya sa inyo. So, kailangan attentive lang kayo sa sasabihin niya, pakinggan niyo mabuti yung sasabihin niya. Tapos sa case ko, nagtanong siya ng mga hazard habang nagdadrive kami. So ayun, nung napasok kami sa isang street, tinanong niya sa akin kung ano yung mga possible hazards na pwedeng mag-occur dun sa situation na yun habang nagdadrive kami. So sa akin, sa pagkakatanda ko, ang mga hazard na yun ay maraming mga nakaparadang sasakyan sa gilid. So hazard siya, diba? Pwedeng may mga magbukas ng pinto or bigla na lang may tumawid na hindi natin napapansin. Ayun, isa siya sa mga hazard na pwede nyong sabihin. Tapos kung bad weather naman, pwede nyong sabihin bad weather. Or for example, pag nasa highway na may mga ibang animal na nagko-cross, na tumatawid, like moose, bears, so ayun, pwede nyo din sabihin yun. Ayun, kung natapat namang nag-i-snow yung road test nyo, pwede nyo din sabihin na hazard yung, yung snow. Tapos pagka nadaan sa intersection, minsan may mga nakaparadang sasakyan malapit sa intersection, so hindi nyo makita yung sight sa kaliwa and kanan. So ayun yung mga possible na hazard na pwede nyo isagot.
Then, pang-apat na tip, bago kayo umalis, lagi kayo mag-i-scan 360. So, tignan nyo muna lahat ng paligid nyo bago kayo mandar. So, check din ng examiner kung talagang nag-i-scan kayo 360. So, from parking, bago kayo umandar, lagi kayong mag-i-scan 360 bago kayo umalis. And then, panlimang tip ko sa inyo guys, always follow or obey the rules and signs. Unang-una na dyan, yung mga stop signs, kailangan susundin nyo yun. Huwag kayong magdedire-diretso sa stop signs. Tapos, yung mga speed limit, pagka nadaan kayo sa school, sa hospital, may mga nakalagay namang speed limit doon. So, susundin nyo lang kung ano yung tamang speed limit. Tapos, pagka nasa highway kayo, sundin nyo lang din kung ano yung tamang speed limit. And then, pagkakalam ko yung mga nearby playgrounds, may mga speed limit din yan. So, sundin nyo lang. Sa amin dito, especially school, hospital, and playground, nasa 30 kilometers per hour lang yan. So, tapos, pagka open roads, mga 50 kilometers per hour lang. Then, sa highway, dito sa amin sa Caribou, yung nadaanan namin ng examiner ko, nasa 60 kilometers per hour lang. So, susundin nyo lang yung mga speed limit and then yung mga signs. So, X na yan pagka hindi ka sumunod sa mga rules and signs. So, pang-anim na tip ko sa inyo, tuwing bago kayo liligo, lagi kayo mag-shoulder check. So, napakahalaga nung shoulder check na yan dahil mahigpit din yung examiner dyan. Sa akin, so sa shoulder check, kailangan wag lang yung simple yung shoulder check. Kailangan gawin yung OA na OA yung pagka-shoulder check nyo para maipasa nyo yung road test nyo dahil gusto na examiner yung talagang kitang-kita niya yung pag-shoulder check nyo. So, for example, ayan, pag nagda-drive kayo, kailangan ganun ang shoulder check. Then, sa right, yan, ganun. Hindi yung ganun lang. So, pang-pitong tip ko sa inyo guys, sa mga stoplight na madadaanan nyo, kailangan before the stoplight, hihinto na kayo doon. And then, pagkahinto nyo, talagang totally hinto. Wag kayong rolling stop, or kunwari, naka red light siya. So, kailangan, pagka-stop nyo, stop lang, hinto lang. Huwag kayong magdadahan-dahan na uusad. Unless, kunwari, may stop sign, and then, bago mag-stop line, hihinto kayo, full stop, then, kung hindi clear yung vision sa left or sa right, pwede kayo mag-roll ng konti para makita nyo yung nasa kaliwa and nasa kanan nyo, bago kayo mag-proceed, or lumiko pa kaliwa or pa kanan. And then, pang-8 tip ko sa inyo guys, pag pinadaan kayo sa school zone, or sa hospital, or sa playground na may speed limit, especially sa amin 30 kilometers per hour lang. So, sa una makikita nyo yun sa right side nyo, yung sign na yun. Nakalagay doon yung picture ng school zone, o kaya ng hospital, o kaya ng playground zone. So, sa baba nun may nakalagay ng 30 kilometers per hour. Susundin nyo lang yung speed limit na yun. And then, pag nakalagpas na kayo doon sa school, sa playground, o kaya sa hospital na yun, sa left side nyo, makikita nyo doon yung nakatalikod na sign ng school zone, or ng playground zone, or ng hospital. So, pagkalagpas nyo sa sign na yon na nasa left side nyo, pwede na kayong proceed or bumalik sa required na speed limit. So, above 30 kilometers per hour na siya. So, ayun, after nyong makalagpas sa school, sa playground, o kaya sa hospital, scan nyo lang sa left side nyo. So, nakatalikod sa inyo yung sign na yun. So, nakaharap naman siya dun sa opposite lane and opposite direction. Ayun, makikita nyo nakatalikod siya na sign. Doon nakalagay na 30 kilometers per hour lang yung mga papasok. Then, pwede na kayong bumalik sa speed limit na allowed sa inyo. And then, pang 9 na tip ko sa inyo guys, practice kayo ng parallel parking ng naka-uphill o kaya naka-downhill. Kasi sa akin, sa case ko, pinag-parallel parking ako ng naka-uphill. Ayun, okay naman yung pagkaka-parallel parking ko nun. Kailangan may gap ka na 30 cm or 1 feet sa curb.
And then, kailangan sakto lang yung distance mo sa sasakyan sa harap mo. And then, after mo mag-park, then kailangan, kung naka-uphill, alam mo kung saan may liliko yung steering wheel mo. So, pag uphill, kailangan pakaliwa ang ikot. And then, kung downhill naman, kailangan pakanan yung ikot naman ni Bella. Tsaka mo ilalagay sa park yung transmission. And then, pagka-park nyo, so, i-instruct sa inyo ni examiner na kailangan yung buksan yung pinto. Una nyo gagawin, yung sinabi ko sa inyo sa tip number 4 kanina, kailangan pagkahinto nyo bago nyo buksan yung pinto, scan muna kayo 360 degrees kung safe na magbukas ng pinto, kung walang mga hazard. And then, dahan-dahan nyo lang bubuksan yung pinto bago nyo buksan. Habang nakahawak kayo dun sa hawakan ng pinto, kailangan scan lang ulit sa kaliwa. Kung wala nang dumadaang mga sasakyan, scan din sa side mirror. And then, habang nagdadrive kayo, lagi lang din kayo mag-i-scan. Especially pag may mga pedestrian kayong dadaanan, scan lang kayo. Kung may tatawid, tapos pagka mga intersection na yan, lagi kayo mag-i-scan. So yun, lagi kayo mag-i-scan dahil makikita na examiner yun sa salamin na ilalagay nila sa taas nila. And then, pang-10 tip ko sa inyo at pinakahuling tip ko sa inyo, always pray. So, di naman natin maipapasa yung road test na yan kung di tayo gagabayan ni Lord, diba? So, ayun, lagi lang tayo magpipray kahit saan man tayo pupunta. Pag magdadrive tayo, hingi tayo ng gabay sa Kanya, syempre, para lagi tayong safe sa daan. So, yun lang guys. Sana makatulong yung mga tips ko na yun sa mga nagbabalak na pumunta dito sa BC or nandito na sa BC na gustong makakuha ng C5 driver's license. So, ayun, pinakamahalaga dyan, focus lang, tsaka pray na gabayan tayo ni Lord. And thank you nga pala sa kaibigan namin, si Mark, na nagturo sa akin ng lahat-lahat ng tips na yan para maipasa ko yung road test ko na yan. So, yun. Thank you, pre. Thank you, Mark. Salamat sa lahat ng advice mo, sa lahat ng tips mo. Laking tulong ng mga advice and tips mo na yun. Kaya naipasa ko yung road test ko na yan. So, yun. Thank you, Ninong Mark, ni Aya. And shoutout nga pala kay Joseph Ryan Davalos na subscriber namin. So, ayun, nakikita ko siya lagi sa Canadian Car. Nagbibigay din siya sa akin ng mga ng tips nun kung paano ko nga may papasa yung road test. So, ayun, thank you, Joseph Ryan Davalos. Ayun, subscriber namin yan. Thank you sa pag-support ng mga videos namin. So, ayun guys, hanggang dito na lang muna yung vlog namin na ito. So, sana patuloy nyo kami suportahan sa mga susunod pa naming vlog. Please like, subscribe, and get notified to our YouTube channel. So, bye-bye guys! Ingat kayo palagi and God bless! Bye! See you on the next vlog! Bye!